Pagka ang tao'y namatay, kara-karaka ba umaakyat sa langit? Ba, hindi, kapatid na Michael. Ang nasa Biblia po, mga mahal na taga-subaybay, ang mga nangamatay na ay nasa libingan. Pakinggan po ninyo, dito po sa awit 88:5. Nakahagi sa gitna ng mga patay, gaya ng napatay na nakahiga sa libingan, na hindi mo na inaalaala at sila'y mga hiwalay sa iyong kamay. Kaya malinaw po na yung mga nangamatay ay nasa libingan. Kaya hindi po totoo ang paniniwalang Katoliko na kapag ang tao raw po ay namatay, ay hinuhukuman kaagad ang kanyang kaluluwa at mapupunta sa langit kung banal at mapupunta naman sa impyerno kung ito'y makasalanan at mapupunta sa purgatorio kung meron pang kasalanang dapat nalinisin. Yan po'y labag sa Biblia. Kung sabihin nila ganito, baka totoo yung mga binabanggit natin. Pagka ang tao ay hindi naman banal. Pero pagka banal at namatay right after his death, kara-karaka, aakyat yun sa langit. Hindi yan totoo, kapatid na Michael, sapagkat meron pong halimbawa na nakasulat sa Biblia na namatay na banal, pero hindi umakyat sa langit. Pakinggan po ninyo, dito po sa Gawa 2:29 at 34. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya'y namatay at inilibing, at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. Datapat siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Maliwanag ang binasa mo, kapatid na Bobby, si David hindi umakyat sa mga langit. Baka sabihin nila, baka naman hindi siya banal. Siya'y banal, kapatid na Michael, at mga mahal na taga-subaybay. At ang nagdeklara na si David ay isang banal, mismo ang Biblia, hindi kung sinong tao lang. Pakinggan natin dito po sa awit sa 86:2. Yan ay pahayag ni David, doon siya nananalangin sa Panginoon Diyos. Opo. Ingatan mo ang aking kaluluwa, sapagkat ako'y banal. O ikaw na Diyos ko, iligtas mo ang iyong lingkod na tumitiwala sa iyo. Kaya ito po ang katangian ni Haring David. Siya po ay banal. Nakasulat po sa Biblia. Pero kung siya po'y namatay, kapatid na Michael, hindi po siya umakyat sa langit. Kaya, yung mga patotoong yan mula sa mga talata po ng Biblia, mga kaibigan namin, lalo sa panig po ng mga Katoliko, sana po mabura sa isipan nyo yung maling paniniwala na pagka ang tao'y namatay, banal man o makasalanan, ay hinuhukuman o hinahatulan agad ang Panginoon Diyos, at pagka banal di umano, ay umaakyat daw po agad sa langit. Pagka ang tao'y namatay, nananatili nakalibing sa kanilang libingan. Hanggang kailan, kapatid na Bobby, alang-alang sa kanila, hanggang kailan mananatili sa libingan ang lahat ng uri ng taong namatay? Hanggang sa ang langit ay mawala, kapatid na Michael. At ito po ang ating mababasa, mga mahal na taga-subaybay, dito po sa Job 14:10 at 12. Ganito pong pahayag. Ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga. At saan nandun siya? Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala. Sila'y hindi magsisibangon ni mga gigising man sa kanilang pagkakatulog. Malinaw po, ang tao pag namatay, nasa libingan at hindi po siya babangon doon hanggang sa ang langit ay mawala. Pero pinatutunayan di ba ng Biblia, kapatid na Bobby, kung kailan ang pagkawala ng langit at lahat ng bagay na natatanaw sa langit? Pinatutunayan, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay. Ganito po ang ating mababasa dito sa 2 Pedro 3:6 at 7. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Kaya ang panahon po ng pagkaparam o pagkawala ng langit ay sa araw po ng paghuhukom. Kaya